Si Ruyan ay isang bihirang henyo sa siyensya. Kaya naman, para sa kanya, masyadong ordinaryo ang pagiging graduate ko sa isang 985 university. Sa aming kasal, sinabi niyang tanga ako na parang baboy. Tanging ang kanyang kapwa-apprentice, ang kanyang nakababatang kapatid sa paaralan, ang karapat-dapat na tumayo sa tabi niya. Nagreklamo ako, naghinanakit, ngunit sinabi lang niya ng may katiyakan, ikaw ang nararapat para sa kasal. Ang kapatid ko, hindi siya dapat makulong sa pamilya. Mas marami pa siyang mayaambag. Kaya tumakas ako. Walang pagbabago sa kanyang mukha, sinabi niya sa lahat na nagtatampo lang ako. Ngunit ako lang ang nakakaalam, 2 taon na kaming hiwalay, at kapag natapos na ang panahon, maaari na akong mag-apply para sa compulsory divorce. 1 buwan na lang bago matapos ang 2 taon, may dumating na hindi inaasahang bisita sa aking bakuran. Ang kapatid ni Liuruyan, isang henyo na may gihik na 150 tulad niya. Si Liu Mubai ay mayroon pa ring mayabang na ekspresyon. At tubili niyang sinabi, bayaw. Saglit akong natigilan at agad kong nahulaan na may problema sa pamilya Liu. Dahil sa 3 taon naming kasal, halos hindi ko narinig ang salitang ibayaw kahit 3 beses. Nang hindi ako sumagot, biglang pumadyak si Liu Mubai, galit na sinabi, Kikyang, tapos ka na ba sa pagtatampo? Kailangan pa bang lahat kami ang sumuyo sa iyo? Noon pa man, ikaw ang may kasalanan kay Pengje. Masyadong mabait ang ate ko kaya lang niya hiniwalayan. Ngayon, may pagkakataon ka. Basta't bumalik ka para alagaan si Papa, maaari kitang tulungang magsalita ng maganda. Habang nagsasalita siya, lalo siyang nagiging kumpiyansa, na para bang iniisip niyang sa pagbanggit lang kay Liuruyan, babalik ako agad tulad ng dati, para pagsilbihan ang kanilang pamilya. Sayang, hindi magtatagumpay ang kanyang plano. Habang minamasa ko ang harina, sinabi ko ang 2 salita, ayoko. Sush! Lumapit siya at ibinuhos ang harina. Kung hindi dahil sa sakit ni Papa, sa tingin mo ba maaalala ka pa namin? Tiningnan niya ang aking mukha at biglang napangiti na parang may naunawaan. Gusto mo bang si ate mismo ang sumundo sa iyo? Huwag kang mangarap. Paalala lang, may limitasyon ang pagtatampo. Kapag ikinasal na si ate at siksukonje, wala ka nang maiiyakan. Nang maalala ko ang paghalik ni Liuruyan at Kaoksukon, buong puso akong nagsabi, congratulations. Pakisabi sa ate mo na pirmahan na niya agad ang divorce papers. Sa wakas, hindi na napigilan ni Liu Mubai ang kanyang mukha. Masama niya akong tiningnan, kinuha ang kanyang maleta at lumabas. Bago umalis, nagbanta pa siya, huwag kang umasa. Tingnan natin kung ganyan ka pa rin katigas kapag kaharap mo na si ate. Darating si Liuruyan? Nag-alala ako. Ayon sa batas, kailangang magkahiwalay ang mag-asawa ng 2 taon ng walang patid para maging kondisyon sa divorce. Kung darating talaga si Liuruyan, matatagalan na naman ang divorce. Dahil dito, hindi ako mapakali kahit pagkaalis ni Liu Mubai. Maaga kong isinara ang bakery, nagpunta sa templo at nagdasal. Sana po, tulungan ninyo akong makayanan hanggang matapos ang 2 taon. Pagkatapos maligo, may 3 missed call sa aking cellphone, lahat galing kay Liuruyan. Ito ay isang pambihira. Hindi lang siya tumatawag, dati, kahit kausapin ko siya, naiinis siya. Hawak ang isang libro ng pilosopiya, para siyang yelo na hindi natutunaw. Kikyang, ayokong makipag-usap sa mga tanga. Isang tunog ng telepono ang pumutol sa aking pag-iisip. Agad kong sinagot. Ang unang sinabi ay humingi ka ng tawad kay Liu Mubai. Kahit sa telepono, naiisip ko ang magandang mukha ni Liuruyan. Bago ako makapagsalita, nagsalita na siya. Nag-book na ako ng flight mo para bukas. Bumalik ka na. Isang hindi pagkakaunawaan lang ang nangyari dati. Pinagsabihan ko na siksukon. Dapat marunong kang tumanggap. Huwag mo akong pahirapan, Kikyang. Ang kanyang boses ay may pambihirang pagod. Isang galit ang biglang sumiklab sa puso ko. Gusto kong sumigaw, pero hindi ko mahanap ang tamang salita. Namula ang aking mukha sa galit. Isang malamig na kamay ang biglang dumampi sa aking mukha. Ang babae sa aking likuran ay may dala pang lamig ng gabi, at ang lamig nito ay nag-udyok sa akin na sumandal sa kanyang yakap. Isang ungol ang kanyang pinakawalan. Agad kong tinakpan ang mikropono ng telepono. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa kabilang linya, sinundan ng isang mahinang tawa.
Iyon ang karaniwang kumpiyansa ni Liu Ruyan. Kikiang, nagpatugtog ka ba ng kung anong audio para lang galitin ako? Mas matalino ka naman dati, pero hindi gagana sa akin ang ganyang pakana. Bumalik ka na agad. Pinatay ang tawag. Isang nakakakiliting pakiramdam ang gumapang sa batok ko. Dumikit ang babae sa aking balikat, puno ng tuwa. Yung future ex-wife mo, pinupuri ba niya ako? Kasing ganda raw ba ng audio ang ungol ko? Agad kong tinakpan ang kanyang daldal na bibig, sa takot na may masabi pa siyang nakakapamula ng mukha. Biglang may naramdaman akong basa sa aking palad. Pilyang kumurap ang babae at sinabi ng mahina, hindi ba maganda pakinggan? Akayang ni. Ang dalawang simpleng salitang iyon ay binigkas niya na maihalong pang-aakit at lambing. Parang nakuryenteng binawi ko ang aking kamay, namumula ang mukha habang sinasabi, maganda ang sayo ang pinakamagandang pakinggan. Agad niyang hinila ang kamay ko papunta sa kanyang dibdib, nang aakit na parabang nagtatampo. Kailan ba ang diborsyo? Pagkatapos noon, gagawa ako ng mga tunog na 100 beses pang mas maganda para sa iyo. Sa harap ng gayong kagandahan, tuluyan akong nabighani. Habang hinahaplos ko siya, malabo kong sinabi, malapit na 1 buwan na lang. Basta't hindi niya ako hanapin, kapag dumating na ang oras, magiging madali na ang diborsyo. Pagkatapos, kukuha na tayo ng marriage certificate. Huwag kang ang mangagat kapag masaya ka, ha? Tanghali na nang magising ako. Gumaan ang pakiramdam ko habang nag-uunat. Sa tabi ng kama, may iniwan siyang sulat. Nasa mesa ang almusal. Nauna na ako sa tindahan. Love, ang iyong Shen Yuchu. May kasama pang malaking puso. Habang binabasa ko ang sulat, lalo akong sumasaya. Sino ang mag-aakalang ang pagdating ko rito na sawi ay magiging daan para makilala ko siya? Binuksan ko ang aking telepono. Habang kumakain, inasikaso ko ang mga order ng tinapay. Bago pa ako makapasok sa API, sunod-sunod na ang paglabas ng mga mensahe. Nakasakay ka na ba? Papunta na ang driver para sunduin ka. Tandaan mong dalhan ng regalo si Papa. At humingi ka ng tapat na paumanhin kay Liu Mubay. Nagmagandang loob siyang bisitahin ka, pero pag uwi niya, ilang oras siyang umiyak. Nakarating ka na ba? Gusto kong kumain ng nilagamong tadyang at spicy chicken. Darating siksukon ngayon. Umayos ka. Ang mga mensahe ay hanggang doon lang. Puno ang screen. Tiningnan ko ang oras, 10:50, napangiti ako ng mapait. Hindi talaga nagbago si Liu Ruyan. Mula rito papunta sa kanila, 3 oras ang pinakamabilis na biyahe sa eroplano. Ang flight na binuok niya para sa akin ay 7 oras. Gusto ba niyang matulog ako sa airport noong nakaraang gabi? Pero inaasahan ko na rin. Siya, isang abalang tao na laging nasa laboratorio, isang tinaguri ang henyong siyentista, paano siya magkakaroon ng oras para intindihin ang isang taang tulad ko? Ang mga nakakasakal na alaala ng nakaraan ay bumalik na parang alon. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili at i-block si Liu Ruyan. Kung pag-uwi niya ay malaman niyang hindi pa ako bumabalik, hindi ko alam kung gaano karaming nakakainis na mensahe ang ipapadala niya. Nakakabwisit talaga. Pagdating ko sa tindahan, halos ubos na ang mga tinapay sa display. Kahit maliit na lungsod ito at kakaunti ang mga kabataan, magaling naman ang aking paggawa. Binago ko ng kaunti ang recipe ng mga lumang pastries, para maging mas malambot at dumami ng dumami ang mga customer. Si Shen Yuchu ay abala sa pagdadala ng mga tray sa counter. Ang kanyang puting damit ay nagpapatingkad sa kanyang matipunong katawan na may taglay na alindog. Lumapit ako at marahang kinurot ang kanyang braso. Habang namumula ang kanyang tenga, tumakbo ako papasok sa kusina. Ginawa ko ang mga in-order na tinapay at nag-imbento pa ng ilang bagong flavor. Nang papalubog na ang araw, ipinadala na namin ang mga delivery. Pagod na pagod akong nakaupo sa silya, pero walang tigil sa pag-vibrate ang telepono ko. Pagtiningin ko, puro mga luma kong kakilala. Kasama pa si Kaok Sukon, ang kapatid ni Liu Ruyan sa paaralan. Ayon sa kanya, sila ang magkasing level. Habang binablock ko sila, nagbubulungan ako, may sira ba sila? Mga baliw, mga siraulo. Tinanggal ni Shen Yuchu ang kanyang apron, hinawakan ang kamay ko at marahang pinisil. Gusto mo bang turuan kitang magmura? Naguguluhan ako. Bakit naman?
Tumingin siya sa akin at mumiti. Yung mga mura mo parang nanlalambing. Walang talab. Sinubukan kong magmura, Shen Yuchu, may sira ka talaga sa ulo. Tama yan. May sakit ako. Sakit ng pangulila kay Kikiang. Lumapit siya at ninisan ako na para bang nasiyahan sa aking mura. Natatakot lang ako na kapag minura mo ang future ex-wife mo, ganyan din kalambing. Baka kung ano pa ang isipin niya. Nang maisip ko ang pagiging mapagmataas at mayabang ni Liu Ruyan, posibleng ganoon nga ang mangyari. Kinilabutan ako at agad na nagpaturo sa kanya ng napakaraming paraan para mang-insulto. Hindi ko inaasahan na magagamit ko ito sa loob lang ng ilang araw. Isang linggo na lang bago ang deadline, inihanda ko na ang lahat ng materyales para sa divorce. Mula sa drawer, kinuha ko ang mga ebidensya ng pagkasira ng aming relasyon, pinagsama-sama lahat at ipinadala sa abogado ko. Hinihintay ko na lang ang tamang oras para mag-apply ng compulsory divorce. Nang makuha na ng courier ang package, napaupo ako sa silya, hinayaang lamunin ng mga alaala. Ayaw ni Liu Ruyan sa mga tanga. Para sa kanya, lahat ng hindi nakapasa sa mga top university tulad ng Tsinghua at Peking ay tanga. Lalo na ako. Naaalala ko sa aming kasal, tinanong ng host ang aming unang impresyon sa isa't isa. Hawak ang baukwet, masaya kong sinabi, maliit, maganda, isang henyo. Siya naman, kumunot lang ang noo, tiningnan ako, at sinabi ng salita bawat salita, tanga na parang baboy, walang silbi. Pagkatapos, hindi niya pinansin ang namumutla kong mukha, at kahit hindi pa tapos ang kasal, inabot niya ang kamay kay Kaok Sukun na nakaupo sa audience. Tara na, walang kwenta ang kasal na to, mag-eksperimento na lang tayo. Hanggang ngayon, lahat ng iyon ay parang isang bangungot na bumabalot sa akin. Ang nanginginig kong katawan, ang unti-unting nanlalamig na puso, at si Kaok Sukun na nakasuot ng suit na halos kapareho ng damit pangkasal, na inilagay ang kamay sa kamay ni Liu Ruyan sa harap ko mismo. Ang kanyang walang pakundangang masamang hangarin ay ibinuhos sa akin. Kikiang, hindi mo ako matatalo. Ang sinabi niya ay direkta at mayabang. Ngunit ang nakakalungkot, hindi ako makasagot. Sila ni Liu Ruyan ay magkasama sa paaralan, magkapatid. Parehong mataas ang ligi, parehong makinang ang mga nagawa. Noong masaya ako na nakapasa sa 185 university, sila ay nakakuha na ng scholarship sa isang 3 university sa ibang bansa. Noong nagdiriwang ako dahil nakahanap ng trabaho sa isang malaking kumpanya, sila, bilang nagniningning na ikambal na bituin, ay matagal nang nakapasok sa mundo ng siyensya. At ako, dahil lang sa kaunting kabaitan na natanggap ko noong high school, ay pilit na hinahabol si Liu Ruyan. Laging magkatabi si Liu Ruyan at si Kaok Sukun. Kaya noong nag-propose siya sa akin, para itong isang himala. Akala ko, ang malamig na buwan ay sa wakas ay tumakbo na papunta sa akin. Ngunit hindi. Pagkatapos ng kasal, nagreklamo ako sa kanyang ginawa. Maingat at buong puso kong hinila ang kanyang manggas. Liu Ruyan, tingnan mo naman ako, pwede. Mahal na mahal kita. Siguradong gusto mo rin ako, di ba? Kung hindi, bakit mo ako pinakasalan? Ginamit ko ang biro para itago ang aking kaba. Ngunit inayos lang niya ang kanyang salamin, nag-isip ng 1 minuto, at seryosong sumagot, ikaw ang nararapat para sa kasal. Huminto siya, at para bang natatakot na hindi ko maintindihan, idinagdag niya, ang isang tulad mo ay bagay sa kasal. Ang isang tulad ni Sukun ay hindi dapat makulong sa pamilya. Mas marami pa siyang mayaambag. Nakalimutan ko na kung gaano katagal akong umiyak pagkatapos marinig iyon. Ang natatandaan ko lang ay sinabihan niya akong hinaan ang boses ko dahil naistorbo ko siya sa pagtingin sa data. Ngayon, kapag naaalala ko, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay parang nagtutulak pa rin sa akin sa isang bangin. Mabuti na lang, malapit na akong makalaya. Ngunit ang nakakagulat, ang divorce papers ay dumating sa kanya isang araw ng mas maaga. Dapat sana, eksaktong 2 taon bago ito dumating, para kahit magalit siya at pumunta rito, huli na. Ngunit isang araw bago ang deadline, nakalagay na received na ang package. Ayaw ni Liu Ruyan na mag-divorce. Mula nang magising ako sa katotohanan at gustong umalis, sinabi ko na ito nang hindi bababa sa 10 beses. Lagi niya akong binibigyan ng bag o bulaklak, iniisip na mapapakalma na nito ang pagtatampo ko. Itinuturing niyang pagpapapansin lang ng pusa ang aking paglaban. At
At dahil pahirap ng pahirap ang proseso ng divorce, at kadalasan ay nagtatapos lang sa mediation, kapag dumating ang mediator, sasabihin niyang, nagtatampo lang po ang asawa ko, at kapag ipinakita niya ang kanyang worthy, ako ang lalabas na walang utang na loob. Dahil sa kawalan ng pag-asa, naisip ko ang compulsory divorce. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ko ang sunod-sunod na friend requests, tuluyan na akong nagpanik. Sa sandaling ito, umuwi si Shen Yuchu para kunin ang aming household registration. Nag-isip ako at tinawagan si Liu Ruyan. Pagkasagot, ang boses sa kabilang linya ay parang alam na ang lahat. Kikyang, ito na naman? Hindi ka ba napapagod? Sinabi ko na, ikaw lang ang magiging asawa ko. Siksukon, hindi siya bagay sa kasal. Anong arte pa ba ang gusto mong gawin? Siguro dahil sa paulit-ulit na, naging iritable ang kanyang tono. Tungkol sa nangyari noon, pwede akong humingi ng tawad. Kung babalik ka ngayon, ipagpapalagay kong walang nangyari. Nagtataka akong nagtanong, Liu Ruyan, bakit hindi mo maisip na gusto ko talagang makipaghiwalay sa'yo? 1 o 2 beses, maaaring pagtatampo. Pero 11 beses na. O baka naman natuklasan mong hindi mo kayang mabuhay nang wala ako, kaya sinasadya mong patagalin ang divorce. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, bumalik ang dati niyang kumpiyansa. Impossible. Dati, ikaw ang lumuhod na parang aso sa harap ko, nagmamakaawang iligtas kita. Ikaw ang hindi kayang mabuhay nang wala ako. Pagkasabi noon, ang tunog ng pagputol ng linya ay nagpatunay sa matinding gulo sa aking isipan. Gustong-gusto kong murahin ang walang hiyang iyon. Nang kumalma na ako, agad akong nag-message sa nakapin kong contact. Bumalik ka agad. Bukas, magpapapicture na tayo para sa kasal. Agad na sumagot si Shen Yuchu, yes, sir. Kinaumagahan, ang huling araw ng 2 taong paghihiwalay. Nag-makeup ako at pagbukas ng pinto, nandoon si Shen Yuchu, yakap-yakap ang unan at hawak ang aming household registration, nakasiksik sa isang sulok na parangawa. Nang makita niya akong lumabas, bigla niya akong niyakap. Hindi ako nakatulog buong gabi sa sobrang excitement, kaya maaga akong pumunta. Biglang tumulo ang aking mga luha. Hinawakan ko ang kanyang mukha, lumapit at hinalikan siya. Pasensya ka na. Ngayong araw, siguradong matutuloy na ang divorce. Magpapapicture na tayo ngayon. Pagkatapos ng buong proseso, halos hating gabi na kami nakauwi. Gaya ng dati, pinainit niya ang kama, niyakap ako, at bumulong sa aking tenga, asawa ko di. Nanginig ang buo kong katawan. Naramdaman ko ang kanyang kakaibang kilos, kaya napapikit na lang ako sa hiya. Dalian mo na di. Isang gabing walang tulog. Kinaumagahan, nagising ako sa malakas na katok sa pinto. Tinulak ko siya, tingnan mo kung sino iyan. Kinuha niya ang aking bathrobe, hinalikan ako sa noo at lumabas. Hindi nagtagal, narinig ko ang malamig na boses ni Liu Ruyan na may halong galit. Nasaan si Kikyang? Hindi ako papayag sa divorce. Sumilip ako mula sa kumot, hindi makapaniwala na dumating talaga siya. Ngunit nang maisip kong lampas na sa deadline, lumakas ang loob kong lumabas. Sa bakuran, nakatayo si Liu Ruyan, nakasuot ng itim na damit. Sa likod niya ay si Kaok Sukon na nakasuot ng Chanel business suit. Nakatayo sila sa hardin na ako mismo ang gumawa at kahit paano, hindi sila bagay doon. Ang tingin ni Liu Ruyan ay napunta sa aming magkahawak na kamay ni Shen Yuchu. Nagalit siya at mas hinigpitan ang hawak. Tinaas ni Shen Yuchu ang kilay at mas inilapit ako sa kanya na may malinaw na layuning protektahan. Ikaw pala yung ex-wife. Ang pangit pala ng taste mo dati. Humarang si Kaok Sukon sa harap ni Liu Ruyan, inilibot ang tingin sa paligid, at mayabang na sinabi, Kikyang, hindi mo kailangang humanap ng kahit sinong babae para lang magtampo. Sa sinabing iyon, halatang gumaan ang mukha ni Liu Ruyan. Tinawag niya ako, halika, uwi na tayo. Aba, ngayon lang ako nakakita ng humihingi ng tawad na may dalang kabit. Iba rin, sabi ni Shen Yuchu habang tinitingnan silang dalawa. Ang kanyang kaswal na salita ay nagpainit sa ulo ni Kaok Sukon. Kikyang, ano ba talaga ang gusto mo? Kailangan ko pa bang lumuhod para humingi ng tawad sa'yo? Dahil hindi umubra ang pagiging matigas, bumalik si Kaok Sukon sa dati niyang taktika. Marahan siyang sumandal kay Liu Ruyan at sinabing, Sister, kahit na nagkamali ako sa kanya noon, hindi niya dapat gamitin ang ibang babae para saktan ka.
Kikyang, wala kang pakialam sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko gustong kontrahin ang kanyang paninira. Ngunit si Liu Ruyan, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip, ay itinulak si Kao Sukun palayo. Hindi mo kailangang makialam sa aming dalawa. Nagulat ako. Karaniwan, sa akin niya sinasabi ang mga salitang iyon. Noong Valentine's Day, iniwan niya ako para ipagdiwang ang birthday ni Kao Sukun. Ang sabaw na pinakuluan ko ng 3 oras ay ipinainom niya kay Kao Sukun. At noong humingi ako ng divorce, tinawagan lang niya si Kao Sukun, nagtatampo na naman siya. Sa laboratorio ako matutulog ngayong gabi. Umiyak ako, nagwala at pinuntahan ko pa siya sa laboratorio para kumprontahin siya. Tulad ngayon, ang tingin niya ay malamig na parang sa isang estranghero. Kikyang, hindi mo kailangang makialam sa aming dalawa. Pagkatapos ng maraming taon, sa muling pagkarinig sa mga salitang iyon, hindi pa rin mapigilang kumirot ang puso ko. Grabe, ang tiyaga ko pala noon. Hindi sanay si Kao Sukun sa ganoong trato. Mas lalong nanlamig ang tingin niya sa akin. Nang makitang hindi siya ipinagtanggol ni Liu Ruyan at sa halip ay sa akin nakatingin, bigla siyang umiyak. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Kikyang, alam kong galit ka pa rin sa akin. Pwede akong humingi ng tawad. Basta't maging maayos lang kayo ni Sister. Lumapit siya sa aking tenga at bumulong tulad ng dati, bakit hindi ka pa lumayas? Pagkatapos, umiti siya at itinulak ako. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago mula sa pagiging kampante tungo sa pagiging takot. Dahil hinawakan ko ang kanyang kamay, hinila siya ng malakas, at nang makatayo siya ng maayos, sinampal ko siya ng 2 beses. Ang magkabilang pulang marka ay kitang-kita. Ikinuyom ko ang aking kamay at minisyan sila. Ang lumana ng taktikang iyan. Natulala si Kao Sukun sa pagkakasampal, ngunit agad na bumalik sa katinuan at tumakbo papunta kay Liu Ruyan. Sister, parang kahit anong gawin ko, ayaw niya sa akin. Nanigas ang kamay ni Liu Ruyan habang marahan siyang tinatapik sa balikat para pakalmahin. Kikyang, sabi niya nang may pilit ng ngiti, isipin mo na lang na bayad na siya. Kung nawala na ang galit mo, bumalik ka na. Lumapit siya sa akin, hakbang bawat hakbang. Masyado akong abala sa trabaho. Ang pagpunta ko rito ay ang pinakamalaking effort na magagawa ko. Kung gusto mong suyuin kita, nagawa mo na. Huwag ka nang magtampo. Kakausapin ko sina Liu Mubai at Papa. Intindihin mo rin sana. Dahil ang iyong edukasyon sa aming pamilya ay talagang hindi sapat. Huwag kang mag-alala, pagbalik natin, 1 araw sa 1 linggo, sasamahan kita. Ang pera sa card, ibibigay ko rin sa iyo. Huminto siya 1 metro ang layo sa akin, ngumiti at ibinuka ang kanyang mga braso, na para bang inaasahan niyang tatakbo ako sa kanya. Humakbang ako pasulong. Lumawak ang kanyang ngiti, puno ng kumpiyansa. Tama ang desisyon mo. Pagkasabi noon, hindi ko na napigilan. 1 sampal, mas malakas pa kaysa kanina, ang dumapo sa kanyang mukha. Pagkatapos, hinila ko si Shen Yuchu, na kanina pa nagdodrawing para isumpa sila, at hinalikan siya sa labi. Asawa ko, magsalita ka naman. Habang hindi pa nakakabawi si Liu Ruyan, sinigawan ko siya, ano, palamuti lang ba iyang nasa pagitan ng mga tenga mo? Marunong ka lang kumain pero hindi tumingin? Tinanggihan ka na, hindi mo ba matanggap ang katotohanan? Sa tingin mo bakit ako nawala ng 2 taon? Ate, basahin mo kaya ang family code. 2 taon na tayong hiwalay, pwede na tayong mag-compulsory divorce. Umalis ka na, please lang. At sabihin mo na rin sa abogado na nangaliwa ako para mas mabilis. Para hindi ko na kailangang tingnan iyang mukha mo araw-araw. Ang sarap sa pakiramdam. Pagkatapos ng lahat ng iyon, medyo nahirapan akong huminga. Hindi ko na tiningnan ang mga mukha nila, agad kong isinubsob ang ulo ko sa dibdib ni Shen Yuchu. Narinig ko ang kanyang tawa mula sa puso at gumaan ang aking pakiramdam. Natahimik ang labas ng matagal. Sa wakas, narinig ko ang boses ni Liu Ruyan na hindi nagbabago, ngunit ngayon ay maihalong panggigigil. Kikyang, hindi matatag ang emosyon mo ngayon. Pag-usapan natin to sa ibang araw. Pag-isipan mong mabuti. Kapag nakuha mo na ang divorce certificate, wala nang balikan. Si Kao Sukun ay nagkunwaring nag-aalala pa rin. Sister, huwag kang magalit. Ang mga ordinaryong taong tulad nila ay hindi kayang umakyat sa ating antas. Kapag nahirapan na siya,
babalik din iyan at magmamakaawa sa iyo. Niyakap na ako ni Shen Yuchu papasok, ngunit nang marinig iyon, kahit gaano siya kabait, nanigas ang kanyang balikat at akmang susugod. Agad ko siyang pinigilan. Sumilip ako mula sa kanyang yakap. Nagbago ang mukha ni Liu Ruyan, ngunit agad na suminghal. Alam mo na ang mali mo. Huminga ako ng malalim, ipinikit ang mga mata at sumigaw, maikli ka na, maliit pa, tapos wala pang silbi. May tinga ka sa ngipin, mabaho ang hininga mo kapag humahalik. Sino mang makasama mo, 8 beses mamalasin. Lumingon ako kay Kaoksukun na natulala. Pangit ka na, malandi pa, tumatalon at tumatawa na parang palaka. Nang mailabas ko na ang mga masasakit na salita, gumaan ang aking kalooban. Hinila ko si Shen Yuchu papasok, isinara ang pinto, at naging tahimik ang mundo. Nang kumalma na ang aking emosyon, wala nang ingay sa labas. Siyempre, kailan ba nakarinig ang dalawang henyong iyon ng ganoong panlalait? Kung mananatili pa sila, sila na ang pinakamagaling na ninja. Lumapit ako para isara ang bintana at aksidenteng nadikit ang ilong ko sa ilong ni Shen Yuchu. Habang nagkakadikit ang aming hininga, nakita ko ang kanyang nagniningning na mga mata. Ang galing mong magmura. Pinuri niya ako, tumayo at kinuha ako ng isang basong pear juice. Huli na nang mahiya ako. Dati, lagi akong mahinahon. Ngayon, dahil sa kanilang kawalang hiyaan, lumabas ang aking natatagong potensyal. Namula ang aking mukha, yumuko ako at pinaglaruan ang mga butones ng aking damit. Hindi naman ako ganito dati pero dahil sa turo mo. Inabot sa akin ni Shen Yuchu ang baso, puno ng pagmamahal. Pero si Kikyang na nagmumura ay mas may buhay. Mas parang isang tunay na tao, kaysa noong una kitang makilala. Gustong-gusto ko. Bihira siyang magpahayag ng pag-ibig ng ganoon kadirekta. Ang kanyang mga salita ay nagparamdam sa akin ng init at tamis. Tiningnan ko ang kanyang berdeng buhok na kumikinang sa ilalim ng araw at hindi ko mapigilang hawakan ito. Sana mas maaga kitang nakilala, sabi ko. Huminto ang kamay niyang nagmamasahe sa akin at marahang bumuntong hininga. Hindi. Ang dating ako hindi magugustuhan ni Kikyang. Ang lungkot sa kanyang mga salita ay nagparamdam sa akin ng kuryosidad. Gusto ko pa sanang magtanong, ngunit mahusay niyang iniba ang usapan. May kakaibang naramdaman ako. Doon ko napagtanto, kahit malapit na kaming ikasal, parang wala akong alam tungkol kay Shen Yuchu. Si Shen Yuchu ang kumupop sa akin noong kararating ko lang dito. Noong mga panahong iyon, siniraan ako ni Kaoksukun at inakala ng lahat na dahil sa selos, hindi ko siya kayang tanggapin. Kahit si Liu Ruyan, na isang simpleng pag-check lang sa kihi ang kailangan, ay natakot na maapektuhan ang konsentrasyon ni Kaoksukun sa eksperimento. Kaya sa harap ko mismo ay binura ang recording at pinilit akong aminin ang kasalanan. Sumuko na ako. Nag-impake ako at lumipad papunta sa maliit na bayang ito. Pagkatapos ng 1 linggong paglalasing, habang pauwi, nakita ko ang isang babae na nakaupo sa tabi ng ilog. Ang liwanag ng buwan ay bumalot sa kanya ng puting belo. Minsan siya'y tatayo, minsan upo, nakatingin sa langit, ang kanyang kalungkutan ay halos umaapaw. Hindi ako lumapit. Pumasok ako sa aking kwarto, binuksan ang ilaw at nagluto. Ang amoy ng butter fried stick ay kumalat. Inilagay ko ang karne sa mainit na kawali at umusok ito. Habang inihahanda ko na ang plato, may kumatok sa bintana. Ang babaeng iyon ay nakatayo sa labas, ang kanyang maputlang mukha ay namumula. Boss, pwede bang bilhin yan? Siya si Shen Yuchu. Pagkatapos kumain, hindi na siya umalis. Araw-araw, mukha siyang masayahin at walang pakialam, ngunit alam kong hindi siya ganoon kasaya. Dahil noong nakatayo ako sa tabi ng ilog na iyon, ang iniisip ko ay kung paano tatalon. Hindi ko na siya tinanong. Bawat tao ay may sikreto, ngunit ang pag-ibig ay hindi maaaring pekin. Lumipas ang halos 3 buwan. Nasa huling yugto na ang proseso ng diborsyo. Lalo pang naging malambing sa akin si Shen Yuchu. Pwede na ba nating kunin? Ayokong makita mo ulit ang taong iyon. Pareho tayong babae. Noong huli, halatang hindi siya makapapayag. Paano kung agawin ka niya? Napangiti ako. Hindi ako agawin ni Liu Ruyan. Masyado niya akong minamaliit. Kahit naman ibago siya, tatayo lang siya roon at hihintayin akong lumapit sa kanya.
Nang makitang nagsiselo si Shen Yuchu, hinawakan ko ang kanyang mukha. Kailangan kong kunin ang divorce certificate. Pagkatapos, dadaan na rin tayo para kunin ang marriage certificate natin. Pagkasabi noon, hindi pa niya tinatanggal ang kanyang apron, tumakbo siya papasok sa kwarto at nag-impact. Tara na! Para sigurado. Inimpake ko ang mga natitirang order, ibinigay ang susi sa kapitbahay, at umalis kami. Habang nakatayo sa bakuran, nalungkot ako. Parang sa bahay na ito lang ako tunay na malaya. Nakita ni Shen Yuchu ang iniisip ko at ngumiti. Babalik pa tayo. Magtatayo tayo ng maraming bakery at aalagaan kita habang buhay. Sige, sabi ko, at hinawakan ang kanyang kamay habang pasakay kami ng eroplano. Sa biyahe, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang aking ina at ama ay parehong may bago ng pamilya, kaya halos wala kaming koneksyon. Wala akong kamag-anak sa kasal at wala ring kinalaman sa pamilya Liu. Tungkol naman sa ari-arian, wala rin. Bago pa kami ikasal ni Liu Ruyan, pumirma na kami ng prenuptial agreement. Ngunit mayroon akong maliit na bahay sa labas ng syudad na ibinigay sa akin ng mga magulang ko noong naghiwalay sila at walang may gustong kumuha sa akin. Walang bahala akong nagkukwento, ngunit nakita kong puno ng awa ang kanyang mga mata. Kikiang, ang galing mo. Pinalaki mo ang sarili mo ng napakahusay. Pinigilan kong umiyak. Wala yan. Ikaw naman. Hindi ko pa alam ang tungkol sa pamilya mo. Nanigas ang kanyang mukha, ngunit bigla siyang naging seryoso. Halos lumuhod siya sa harap ko. Bigyan mo ako ng kaunting panahon. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Tumango ako, ngunit may kakaibang kaba sa aking puso. Paglapag ng eroplano, hindi ko inaasahan ang sumundo sa amin. Si Liu Ruyan, nakasuot ng trench coat at salamin, mukhang pagod. Nang makita niya ako, kumislap ang kanyang mga mata, ngunit agad na nawala ng hawakan ni Shen Yuchu ang aking kamay. Tara na, uwi na muna tayo. Umatras ako. Hindi na, sa hotel na lang kami. Magkita na lang tayo kapag kukunin na ang divorce certificate. Nandilim ang mukha ni Liu Ruyan nang hina at pilit na ngumiti. May mga gamit ka pa sa bahay. Huwag kang mag-alala, sa laboratorio ako matutulog. Tiningnan ko si Shen Yuchu at nang makitang okay lang siya, sumakay kami sa kanyang kotse. Pag-uwi, halos wala ng tao sa bahay ng mga Liu. Nasa ospital si Papa, paliwanag ni Liu Ruyan. Si Liu Mubay naman pumasok sa Jinda University. Muli akong humanga sa genes ng pamilya Liu. Halos hindi nag-aral si Liu Mubay, pero madali siyang nakapasok sa isang sikat na universidad. Hindi nakapagtataka kung bakit nangitim ang mukha ni Papa Liu noong nalaman niya kung saan ako nag-aral. Gusto mo bang makita si Papa? Tanong ni Liu Ruyan na may hindi ko maintindihang pag-asa sa kanyang mga mata. Umiling ako. Naging mabuti ba siya sa akin? Sinubukan niyang ipaliwanag, lumipat na ako ng laboratorio. Hindi na kami magkasama ni Kaoksukon. Kailan ka aalis papuntang laboratorio? Gusto na naming magpahinga. Putol ko sa kanya, hindi pinansin ang kanyang pamumutla, at hinila si Shen Yuchu papasok sa guest room. Gabi na, nakatanggap ng tawag si Shen Yuchu at biglang hindi mapakali. Sinabi niyang may kailangan siyang asikasuhin at umalis muna. Dahil walang magawa, nagluto ako ng sabaw. Habang tinitingnan ko ang aming mga litrato sa telepono at nakangiti, may biglang yumakap sa akin mula sa likod. Ang kulit mo, sabi ko ng pabiro. Halika, tikman mo tong niluto ko para sa'yo. Huminto ang hininga sa aking likuran. Naramdaman kong hindi iyon si Shen Yuchu. Agad akong tumayo. Si Liu Ruyan, nakatayo roon, mukhang nasasaktan. Akala ko para sa akin ang sabaw na yan, Kikiang. Akala ko hindi ako maapektuhan. Ang kanyang mga sinabi ay walang katuturan. Lumayo ako ulit. Hindi ba't sa laboratorio ka matutulog? Bakit ka bumalik? Hindi ba tumalis si Shen Yuchu? May gusto lang akong sabihin sa'yo. Nanlaki ang mga mata ko. Paano niya nalaman na umalis si Shen Yuchu? Dahan-dahan akong sinukol ni Liu Ruyan sa isang sulok. Tinaas niya ang kamay at tinakpan ang aking mga mata. Pagkatapos ng isang malalim na buntong hininga, narinig ko ang isang boses na puno ng kalungkutan. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kikiang, talaga bang pakakasalan mo siya? Bago ako makasagot, tumawa siya ng mapait. Hindi ko rin alam kung bakit.
Sa nakalipas na 2 taon, akala ko nagtatampo ka lang. Dahil napakabait mo at ako lang ang nasa mata mo. Kinausap ko ang mga abogado para hindi matuloy ang divorce. Pero sinabi lang nila na dahil 2 taon na tayong hiwalay, tinanong nila ako kung bakit hindi ako kumilos ng mas maaga. Nasa kadiliman ako at naririnig ko ang kanyang mga hikbi. Kikiang, hanggang ngayong araw lang, nang makita kita, doon ko lang napagtanto na gusto mo na talagang makipaghiwalay. Kung sasabihin ko ngayong nagsisisi ako, huli na ba? Lalo siyang umiyak. Sinubukan kong alisin ang kanyang kamay, ngunit mas lalo niya itong hinigpitan. Hanggang sa may narinig akong ingay sa pinto. Gago, mura ni Shen Yuchu. Narinig ko ang isang ungol ng sakit. Nawala ang takip sa aking mga mata. Si Liu Ruyan ay napaupo sa sahig, isang suntok ang tumama sa kanya. Hindi pa niya napupunasan ang kanyang mga luha. Agad na tumakbo si Shen Yuchu sa tabi ko. Okay ka lang ba? Tanong niya ng malambing. Pinakalma ko ang aking sarili at sinabihang mag-impact na siya. Sinubukang hawakan ako ni Liu Ruyan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Shen Yuchu. Sa tingin mo ba talaga magkakaroon ka ng ordinaryong buhay kasama si Shen Yuchu? Kikiang, mas mataas ang standards ng kanyang ama para sa manugang. Hindi magandang desisyon na pakasalan mo siya. Unti-unti akong matututong mahalin ka. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, please. Naghalo-halo ang aking damdamin. Noong estudyante pa kami, kahit malamig si Liu Ruyan, binibigyan niya ako ng mainit na inumin. Kapag inaapi ako, siya ang tumatawag sa guro. Ang pag-ibig ng isang teenager ay nabuo sa maliliit na bagay na iyon. Ngayon, pagkatapos kong maubos at masawi, sasabihin niyang matututo siyang mahalin ako. Nakakatawa. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ko si Shen Yuchu at lumabas. Pagdaan ko sa kanya, sinabi ko lang, bukas, 3 oras sa Civil Affairs Bureau. Kikiang, wag mo akong kamuhian. Hindi ako huminto. Sa aking likuran, unti-unting nawala ang mga pakiusap, at tanging ang mga pigil na hikbi na lang ang naririnig, hanggang sa tuluyan itong tumahimik. Nakalabas na ako sa bahay ng mga Liu. Pinagpapawisan ang kamay ni Shen Yuchu. Sa buong biyahe, gusto niyang magsalita, ngunit hindi niya magawa. Nagbago ang aking ekspresyon, pilit na pinipigilan ang kaba. Malapit na tayong ikasal. Kailan mo ako ipapakilala sa mga magulang mo? Hindi mo kailangang makilala sila, agad niyang sagot. Sa loob ng 5 segundo, maraming pumasok sa isip ko. Ang pagkasuklam ni Papa Liu noong nalaman niya kung saan ako nag-aral. Ang sinabi ni Liu Ruyan na itanga na parang baboy. Ganoon din ba si Shen Yuchu? Unti-unting lumubog ang puso ko. Binitawan ko ang kanyang kamay. Agad niya itong hinawakan muli at inilagay sa kanyang dibdib. Hindi sila karapat-dapat na makilala ka, sabi niya ng mahina, na para bang isang masakit na alaala. Mga halimaw sila. May isang bagay akong itinatago sa iyo. Magkaklase kami ni Liu Ruyan sa universidad, pero nag-drop out ako. Tumawa siya ng mapait, mas hinigpitan ang hawak sa kamay ko, na para bang kumukuha ng lakas mula sa akin. Kung ayaw mong sabihin, okay lang, sabi ko, naaawa sa kanya. Gusto kong sabihin sa iyo ang lahat, ang tunay na ako. Hindi ako henyo. Sa elementarya, sakto lang akong pumapasa sa math. Pero hindi naniniwala ang tatay ko. Hindi siya naniniwalang magkakaroon ng isang walang kwentang anak ang pamilya Shen. Sinubukan niya ang lahat. Una, psychological therapy. Pagkatapos, pambubugbog. At sa huli, electroshock therapy. Nanginginig siya, huminga ng malalim at mumiti ng mapait. Sa huli, dahil takot akong mamatay, nagsimula akong mag-aral ng seryoso. Hindi ko inaasahan na makakasabay pala ako sa mga henyong iyon. Niyakap ko siya ng mahigpit, ramdam ang kanyang sakit at pagkalito. Pero hindi ako makakuha ng scholarship. Isa lang akong ordinaryong tao. Sa ilalim ng matinding pressure, nawala ako sa sarili. Ngunit ang pinakamasakit ay noong sinubukan kong magpakamatay. Kinabukasan, dumating ang nanay ko, tiningnan lang ako, at sinabing, kulang pa sa pag-aaral. Buntis siya noon sa kapatid kong babae. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiti. Sinabi niya sa akin na kailangan kong manahin ang negosyo ng pamilya para masigurong malaya ang kapatid ko, hindi tulad ko na nahihirapan. Alam pala niyang nahihirapan ako.
Alam pala niya. Bakit niya ako pinilit? Bakit hindi niya ako minahal ng maayos? Bulong ni Shen Yuchu, nagtatanong ng isang tanong na hinding-hindi masasagot. Niyakap ko siya, ngunit parang hindi sapat ang init para pawiin ang kanyang sakit. Nag-usap kami buong gabi hanggang sa hindi na namin alam kung kaninong luha ang tumutulo. Ang pagbabahagi ng puso ay mas mataas na antas ng pagpapahayag ng pag-ibig kaysa sa pisikal na pagsasama. Nagkatinginan kami at nang mamula na ang aming mga tenga at tubili kaming bumangon. Nag-drive kami papunta sa Civil Affairs Bureau. Naghintay si Liu Ruyan. Suot niya pa rin ang puting damit na isinuot niya noong ipinagtanggol niya ako sa high school. Luma na ito ngayon at hindi na kasya. Inisian ko siya. Pumasok kami, pumirma at nag-stamp. Tapos na. Sinasadya niyang bagalan ang paglakad. Bago kami makalabas, naglakas loob siyang magsalita. Kung hindi ka tanggapin ng pamilya Shen, lagi akong maghihintay sa iyo rito. Kinawayan ko si Shen Yuchu sa labas, hindi man lang siya sinulyapan. Hindi mangyayari yan. Tinalikuran na ni Shen Yuchu ang kanyang pamilya. At saka, hindi ko kailangan ng pagpapatunay mula sa iba. Ako ay isang malayang tao. Walang sinuman ang maaaring humusga sa akin gamit ang kanilang standards. Iyan ang pinakamalaking pagkakaiba nating dalawa. Lagi mong iniisip na mas mataas ka. Ang pilit ng ngiti ni Liu Ruyan ay tuluyang nawala. Hanggang sa lumapit si Shen Yuchu, maihawak na puting belo. Gumalaw ang mga labi ni Liu Ruyan at pabulong na sinabi, sana maging masaya ka. Nakalubog ako sa kaligayahan na malapit ng ikasal sa taong mahal ko, kaya hindi ko na pinansin ang kanyang pag-alis. Hinawakan ko ang kamay ng taong nasa tabi ko, tumayo sa harap ng altar, at salita bawat salita, ipinangako ang habang buhay. Mula noon, lahat ng paghihirap ay sa wakas ay naging kaligayahan.